guys, check this out. Meron tayong pamimigay na Multicloud Premium for free. So, ito po yung license code niya guys, no? Ayan, so ikakopy lang natin yan. At para sa mga hindi nakakaalam, ang Multicloud or multi-cloud na tinatawag guys, no? Is marami po itong support na cloud services. Up to 30 plus yan. Gaya ng Google Drive, Workspace, OneDrive, Dropbox, Dropbox Business, Mega, even guys yung Mediafire, NAS, iCloud, yan, napakadami po. Pati yung Evernote na andito rin. So, ano bang gamit niyan? So, let's say for example guys, halimbawa meron kang files dito sa Mega Drive. Pwede po tayong mag-transfer from any cloud guys, no? Halimbawa, Mega Drive to OneDrive, OneDrive to Google Box, Google Drive to Mega. So, yun po yung purpose niyan guys, no? Kaya napaka-astig nito. Pwede nyo pag-aralan to guys, no? Ito po is libre lang and limited lang. Okay? So, gawin na natin guys para mas ma-explain ko sa inyo. Click nyo na tong go to app. And dito guys, sign up lang kayo, any dummy account or kung ano po yung gusto nyong email dyan, kayo nang bahala. And then once na naka-sign up na kayo, mapupunta po kayo dito guys, Ito na yung pinaka web interface niya. And dito natin ilalagay yung license code na kinapi natin. So, paste natin dito. Okay. And then kung makikita nyo guys, 3 months premium activated. So, not bad. Okay na rin po yan. Marami na rin kasing gumagamit na ito guys. Talagang may presyo itong Multicloud na to. So, close lang muna natin. Maganda to pag-aralan nyo kung gusto nyo. So, dito makita nyo, ito yung mga common tools natin guys, Punta lang tayo dito sa Manage Cloud. So, dito guys, mag-select tayo ng cloud natin. Let's say, Google Drive. Select lang natin yan. And, ito yung dummy account natin guys, Connect lang tayo dyan. Login lang natin. Continue. Alright, then continue. Okay. So, kung mapapansin nyo guys, ito na yung laman ng Google Drive natin. So, kung ano po yung laman din dito guys, sa kabilang PC natin na nakasync. So, kapag nilagyan natin ng laman to, let's say for example, lagyan natin ng operating system OS. Ayan na, uploading na siya. Okay. So, mag-a-appear din po yan. So, habang nag-upload tayo sa kabilang PC guys, dito sa Google Drive, add pa tayo ng clouds. So, lagay naman tayo ng Dropbox. Okay. And then, allow lang natin yan. Alright. So, kung makikita nyo guys, meron tayong Dropbox at saka Google Drive. So, pwede pa tayong mag-add kahit sa Mega Drive and Mediafire. Okay. So, temporary for demo purposes, dalawa lang muna. So, tapos na in-upload natin dito guys, Kung makikita nyo, ito na yung OS na nilagay natin. So, dito sa Google Drive, ayan yung naman natin na kernel OS. So, kung gusto nyong i-transfer guys, halimbawa ito, transfer natin to dito sa kabilang Dropbox. Click lang natin tong copy to and then select natin yung Dropbox. Pwede tayo mag-create ng folder. Let's say, lagay tayo ng apps. Okay. Makikita nyo dito sa Dropbox guys, ito na yung apps folder natin. So, transfer natin yan. O, na-transfer na. So, try pa tayo yung copy. Select natin, copy to Dropbox apps. Okay. And check natin sa Dropbox. Ayan, wait lang natin. Progress na po siya, So, wait lang natin yung kinakopy niya. Ina-upload niya na dito. Tina-transfer niya na. There you go. Okay. So, preview. Ayan, pwede rin natin i-preview dyan. Astig, di ba? So, vice versa, pwede rin tayo mag-transfer from Dropbox to Google Drive as I said earlier. So, ganun po kaganda itong Multicloud na to guys, And, sa mga gusto netong operating system na to guys, napakaganda po neto. Ito natin yung pinaka-light na nagustuhan ko sa Windows 11. Walang panama yung, ayan, kung bahala na kayo mag-compare. So, standby time niya, idle time niya is nasa, pumapalo na siya ng 9 to 10% guys, And dito guys, makikita niyo yung version Windows 11 IoT Enterprise. So, sa mga hindi familiar dito, ako hindi rin ako familiar dito. Pagkakaalam ko, mas lighter to compare sa mga Pro Edition guys, Kasi ito yung mga ginagamit sa ATM most likely. So, wala na pong mga security to guys, kaya medyo magaan to. So, wala pong antivirus to kasi modded na po ito. So, be careful. So, take a risk. And ito yung version niya 25H2 OS build 26. So close na natin to. Credits to kernel OS nga pala guys. Ayan. So balik tayo guys dito sa ating Multicloud. So kapag gusto natin i-share yung ating file guys select lang natin yan, right click and then share. Share with Multicloud. Okay. And then public share natin, create share. Alright, copy natin yung link and then ito yung share ko sa inyo guys right-click lang natin yan. So, pwede na natin siyang i-direct download dito, guys, Click ko yan, makikita nyo, downloading na siya dito. There you go. Diba? So, hindi po siya, guys, dumaan sa
Dropbox or Google Drive. Kasi pag sa Dropbox guys, naku, napakabagal niyan. Kaya maganda dumadaan siya dito sa Multicloud. So ayun na guys, no, I hope na may natutunan kayo sa video na to. Napaka-astig na ito guys, no. Kaya kung meron kayong mga cloud services na hindi nyo transfer pa, so ito na yung pagkakataon nyo. Meron tayong 3 months na free. So thank you sa Multicloud. Direct po yan sa kanila. Pinadala po nila yan sa email natin, kaya huwag kayong mag-alala. And thank you sa mga solid followers natin, sa mga subscribers. Thank you guys sa mga bumibili sa ating affiliate link. God bless you all. Ingat kayo lagi.